Kaya isang kasinungalingan, isa pong kasinungalingan ang turong Katoliko na inilagay ng Panginoong Jesucristo si Apostol Pedro bilang ulo o puno ng kanyang iglesia. Hindi tunay na iglesia ni Kristo ang Iglesia Katolika. Kung bakit ay magkaiba po ang ulo o puno nila. Sa tunay na iglesia ni Kristo, ang puno o ulo ay ang ating Panginoong Jesucristo. Samantalang sa Iglesia Katolika Romana, ang papa nila na umano'y kahalili ni Apostol Pedro ang kinikilala nilang puno o ulo. Akin na ang buong sanlibutan. Inutil! Tarantado! Na under sa domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. Ako po si Gabon. At ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Kapatid, kumusta ka na? Welcome po sa isa na namang episode ng Factbusters PH. Ating tatalakayin kung si Pedro ba ang kinikilalang puno ng Iglesia Katolika. Si Pedro lang nga ba? Si Pedro ba? Kasi nga, itong si Dan Omar Leibag ay nagkaroon na naman ng isang spekulasyon. Ito, panoorin niyo siya mga kapatid. Itinuturo po ng Iglesia Katolika na inilagay ng Panginoong Jesucristo si Apostol Pedro bilang pinakapuno ng kanyang iglesia. Ano po ang ibig palitawin ng mga paring Katoliko sa pag-aangking ang mga papa nila ang humalili kay Apostol Pedro? Sa isa pong aklat na pinamagatang Commentary on Official Catechism of the Philippines, mababasa po natin sa page 133, 134 ang ganito. Ano ang pinakamabuting katunayan na ang Iglesia Katolika ang tunay na iglesia? Ang pinakamabuting katunayan na ang Iglesia Katolika ang tunay na iglesia ay sapagkat siya ay namamalaging pinamamahalaan ng kahalili ni San Pedro. Kung saan naroon si Pedro, naroon ang iglesia. Hinirang ni Jesus si Pedro na ulo ng kanyang iglesia. Ang kahalili ni San Pedro ay ang obispo ng Roma at karaniwang tinatawag ng Papa. Mga kaibigan, itinuturo po ng Iglesia Katolika Romana na si Apostol Pedro ay hinirang ng Panginoong Jesucristo bilang ulo ng iglesyang kanyang itinayo. At ang obispo sa Roma, o ang Papa po ang tinutukoy doon, ay kahalili ni Apostol Pedro upang maangkin ang pagiging tunay na iglesia. Ito nila ang pinakamabuting katunayan na ang Iglesia Katolika ang tunay na iglesia. Kaya isang kasinungalingan, isa pong kasinungalingan ang turong Katoliko na inilagay ng Panginoong Jesucristo si Apostol Pedro bilang ulo o puno ng kanyang iglesia. Hindi tunay na iglesia ni Kristo ang Iglesia Katolika. Kung bakit ay magkaiba po ang ulo o puno nila. Sa tunay na iglesia ni Kristo, ang puno o ulo ay ang ating Panginoong Jesucristo. Samantalang sa Iglesia Katolika Romana, ang papa nila na umano'y kahalili ni Apostol Pedro ang kinikilala nilang puno o ulo. Ako naman mga kababayan, yan po si Dan Omar Leibag sa kanyang programang Ang Pagbubunyag ng Iglesia ni Cristo. Ba, talaga naman no. Akala mo kung sinong napakamarunong sa katisismo ng Iglesia Katolika, INC naman siya. Baka incomplete. Nako. Eto, totoo ba na ayon sa Iglesia Katolika, sino ba talaga yung kinikilala nitong
head, mga kapatid. Dediretsahin na natin, ha? Babasahin natin ang Catechism of the Catholic Church 792. Christ is the head of the body, the church. Napakaklaro niyan, mga kababayan, ha? Ayon sa Iglesia Katolika, si Kristo. Si Kristo ang kinikilalang head ng Iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Itong tanong, ayon sa Iglesia Katolika, ano ba yung role ni Pedro? Ano ba talaga yung nangyari kasi? Buli nating basahin ang Mateo 16, 18 hanggang 19. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Dito, nakikita natin na itatayo ni Kristo sa bato. Saan bato ito? Kay Pedro po. Ayan. Babasahin natin ngayon itong Catechism of the Catholic Church. The Lord made Saint Peter the visible foundation of His church. Muli po, visible. Ibig sabihin, may invisible. He entrusted the keys of the church to him. The bishop of the Church of Rome, successor to Saint Peter, is head of the College of Bishops, the Vicar of Christ, and pastor of the Universal Church on earth. Yan po yung nakasulat sa number 936 ng CCC o Catechism of the Catholic Church. Ito po, babasahin naman natin itong sa number 765. Ito po yung nakasulat. Before all else, there is the choice of the 12 with Peter as their head. Napakaklaro niyan, mga kababayan. Si Pedro po ang itinalaga bilang ulo ng 12 apostol. Ayan po, yan po yung sinabi sa CCC. Visible. Gusto ko lang i-emphasize, mga kababayan. Visible foundation. Ibig sabihin, may invisible foundation. Okay, pagpapatuloy natin, ito po yung nakasulat sa number 881. The Lord made Simon alone, whom He named Peter, the rock of His church. He gave him the keys of His church and instituted him shepherd of the whole flock. Napakaklaro niyan, mga kababayan. Si Pedro po yung itinalaga ng ating Panginoong Hesukristo. Klarong-klaro, Matthew 16, 18 to 19. Ipagpapatuloy natin, the office of binding and loosing, which was given to Peter, was also assigned to the College of Apostles, united to its head. Napakaklaro po. Ibig sabihin, kasi nga si Pedro yung napiling leader ng 12. At dahil dyan, mga kababayan, mga kapatid, Peter become the visible foundation. Ulitin ko, visible foundation. O, ngayon, ano ngayon yung lalabas? Ibig sabihin, mga kababayan, mga kapatid, si Kristo po yung invisible head. Kasi sabi dito sa CCC, itong CCC 792, Christ is the head of the body, the church. Yan po. So siya po yung invisible head. Kasi ibinigay po ni Kristo ang pagiging head niya ng iglesia kay Pedro, yung kahalili. Kaya nga si Pedro ay nagiging visible head. Alam niyo, mga kababayan, parang ganito rin, no? Yung mga hari dati sa Old Testament times, yung hari, meron po siyang tinatawag na kahalili. Okay, yung kahalili. Yung kahalili na yun, mga kapatid, ay itinalaga po ng hari para siya po yung magpapatakbo ng buong kaharian. Ano? Parang ganito rin, no? Si Pedro po yung visible head. Siya po yung kahalili
ni Kristo naman na invisible head. Kaya nga sinasabi natin that Peter represented Christ here on earth. Napakaklaro po niyan. So, mali po yung akusasyon ni Mr. Dan Omar Libag. Kaya nga dito sa binasa niyang aklat, Commentary on the Official Catechism of the Philippines, page 134, Jesus appointed Saint Peter as head of his church. Tama yun. Wala tayong question doon kasi nasa Mateo 16:18 hanggang 19. Kaya nga, sinasabi kasi itong ni Dan Omar Libag, kasinungalingan daw yung turong Katoliko. Sabi niya, yung tunay na iglesia ni Kristo, si Kristo yung puno. Tapos yung sa iglesia Katolika, si Apostol Pedro ang kinikilalang puno. Kaya isang kasinungalingan. Isa pong kasinungalingan ang turong Katoliko na inilagay ng Panginoong Jesucristo si Apostol Pedro bilang ulo o puno ng kanyang iglesia. Hindi tunay na iglesia ni Kristo ang iglesia Katolika. Kung bakit ay magkaiba po ang ulo o puno nila. Sa tunay na iglesia ni Kristo, ang puno o ulo ay ang ating Panginoong Jesucristo. Samantalang sa Iglesia Katolika Romana, ang papa nila na umano'y kahalili ni Apostol Pedro ang kinikilala nilang puno o ulo. Mali po yan, mga kababayan. Kaya, busted yan, Mr. Dan Omar Libag. Ulitin ko. Si Kristo ang invisible head. Kasi wala naman siya ngayon dito sa lupa, no? We just feel His presence at sa pamamagitan naman ng mga successors ni Pedro. Yun po yung itinalaga ni Kristo kay Pedro. Yan po ang katungkulan na maging visible head ng iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po masasabi niyo sa ating episode ngayon, mga kababayan? Comment down below, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, i-click ang like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, magmaniwala sa sabi-sabi. I-check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode. Ako si Kaburnok at ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic, I am alive.